Ang kumpanya na ito ay tinatag sa Seoul, Korea noong 1947. At ang founder po nito ay si Hyun Bin. Hindi, joke lang. Ang founder po nito ay si Chun Ju-young. At pupusta ako kapag binigkas nyo yung pangalan niyang Chu Jun-young ay tutulis ang uso nyo. Chun Ju-young. Ops, tinry mo, aminin. Anyway guys, ang unang negosyo po nitong si Mr. Chung ay bigasan. Nagtitinda po siya ng bigas noong 1938. Pero isang taon mahigit lang po yan, ipinasara po yan ng Japanese government. Kasi guys, noong mga panahon na yon ay sakop pa ng Japanese ang Korea. Pero after po ng World War II, na-liberate po ang Korea sa tulong ng US. Kaya dyan po sa Korea ay nagkaroon ng US base. At dyan po nagtrabaho si Mr. Chun bilang isang taga-repair ng military trucks. Pero guys, dahil itong si Mr. Chun ay likas na businessman, hindi po siya nanatiling taga-repair ng truck kasi nung makaipon siya ay nagtayo po siya ng construction business kung saan doon siya yumaman ng gusto. Kasi guys, marami siyang natanggap na mga project sa Korea. Tapos, kung tumagal, pati sa labas ng Korea ay nakakatanggap sila ng mga multi-million na mga construction project. At dahil nga po yumaman ng gusto tong si Mr. Chung, ay nag-venture din po siya sa shipping. At pati po itong shipping niya ay lumago ng gusto. In fact, hanggang ngayon, isa sa pinakamalaking shipping companies sa buong mundo ang Hyundai. Tapos guys, nag-diversify pa ang Hyundai sa iba pa mga business. Meron din silang elevator company, meron din silang insurance company, at meron din silang mga stake sa department stores. Pero hindi po tayo dyan magpo-focus kasi guys, mas interesting yung pagpasok nila sa automotive. Yan po ay nangyari noong 1967 at tinawag po nila ang car company na syempre Hyundai Motors. Kaya lang guys, medyo late na sila sa pag-start kasi alam niyo naman guys, yung mga Japanese cars at saka mga American cars, early 1900s pa lang ay gumagawa na ng mga sasakyan. So itong Hyundai Motors, para sila makapag-start, nangihiram muna sila ng designs sa Mitsubishi or kaya naman sa Ford. Tapos yung gawa nila, ibinebenta nila sa loob lang ng Korea. Nung umpisa syempre, pero nung umami yung mga bumibili ng Hyundai na kotse, nagplano rin po itong si Mr. Cho na makapasok sa US market. Kaya lang guys, hindi po ganun kasi kadaling pumasok sa US market. Mahigpit po kasi doon. Hindi po nakapasa yung gawa ng Hyundai. Kaya ang ginawa po nitong si Mr. Chung, doon niya po muna sa Canada dinala yung gawa nilang kotse. At doon po tinanggap yan. Ang tawag po doon sa kotseng dinala nila sa Canada ay Hyundai Pony. Pagdating po ng 1982, dyan tinanggap na po sila sa US. At dahil mas mura ang kotse na gawa ng Hyundai, kung ikukumpara sa mga Japanese cars at saka mga American cars na nauna sa kanila, marami pong bumili nito. At naging number 1 selling car that year. Pero hindi dahil sa maganda ang gawa nila. Yan po ay dahil mura. Ang problem guys, kaya mura yung gawa ng Hyundai noon ay dahil tinipid po talaga ito. Kaya after ng ilang buwan or ilang taon, madami pong nasira. Siyempre maraming mga nagreklamong buyers. Kaya nung early 80s ay naging katatawanan ang Hyundai. Actually, meron po akong napanood na pelikula noon na hindi ko na matandaan ang title. Na ang sabi ng bida, kung magnanakaw daw ng Hyundai na kotse, dapat daw naka-helmet o kaya naka-ski mask para daw wala makakakilala. Kasi ganun daw nakakahiyang mag-drive ng Hyundai. Pero guys, dahil ang Hyundai bago pa pumasok sa automotive ay higanting kumpanya na, hindi po sila pumayag na manatili sila sa ganong image. Naglaan sila ng malaking budget para sa research and development. Kaya pagdating ng 90s, very confident na sila na mag-offer ng 100,000 miles or 10 years warranty. Na wala pong ibang car companies na kayang gumawa ng ganong offer. Comes with the protection of Hyundai Assurance and America's best warranty. Guys, nung 90s, dito sa Pilipinas, hindi gaanong kilala ang Hyundai. Pero sumikat sila sa US at saka sa Europe dahil nga yan sa husay ng gawa nila. At dahil marami nang bumili ng Hyundai, syempre lumaki ng lumaki yung Hyundai Motors. Actually, nakuha nilang bilhin ang 51% ng Kia Motors.
Kasi guys, noong 1997, nag-file for bankruptcy ang Kia. Na-outbid po ng Hyundai ang Ford. Kaya ngayon, ang Kia at saka Hyundai ay talagang sister company. Huwag na po kayong magtataka kung makakakita kayo ng Hyundai na ang ginagamit na platform ay sa Kia, or kaya naman Kia na units na ginagamit na platform ay galing naman sa Hyundai. Pero meron pa rin silang separate na engineering department para kahit papano ay makadevelop pa rin sila ng sarili nilang identity. Hanggang sa ngayon guys, patuloy ang paglaki ng Hyundai Motors. Sila din ang may pinakamalaking manufacturing plant dito sa Asia. Total of 54 million square foot ang kanilang mga planta na hinati sa 5 factory sa South Korea. At yan po ay bumubuhay ng 34,000 na mga employees. Ang factories po nila ay nagpo-produce ng 1.6 million na units every year. Imagine nyo guys, every 10 seconds ay nakakapag-produce sila ng bagong unit. Ang isa po sa sikreto ng Hyundai, may sarili silang steel plant. Kaya hindi na sila umiimporta ng mga bakal na gagamitin nila. Tapos ang advantage pa nito guys, dahil sa kanila mismo yung steel plant, napipili nila yung mas high quality na bakal. Oo nga pala guys, kung nagwa-wonder kayo kung saan galing yung pangalan na Hyundai, yan po kasi ay Korean word na ang ibig sabihin modernity. Na very fitting sa kanila kasi lagi silang nakasabay sa technology. Ang logo po nila na mukhang H na naka-slant ay representation ng dalawang taong nag-handshake. Yan po ay nagsisimbolize sa Hyundai at saka sa customer nila na may magandang relationship. Pagkatapos ang oval shape po nito ay nagre-represent naman sa kanilang global outreach. Aktibo din po sila sa motorsports lalo na sa rally. Since 2014 ang ginagamit po nilang rally car ay ang i20. At noong 2019, 2 beses po silang nanalo sa World Rally Championship, kung saan dikitan po sila ng Toyota Gazoo Racing. Ang gamit naman po ng Toyota ay Yaris. Alam nyo guys, bagamat nalagay ang Hyundai noong early 80s sa nakakahiyang sitwasyon, mas lalo nilang pinagbuti para makaalis sila sa ganong reputation. Tapos hanggang ngayon patuloy po ang pag-angat ng Hyundai Motors. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong kwentuhan natin tungkol sa Hyundai. Huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at saka dun sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye bye!